Masayang araw po mga ka-PL. Matapos magyabang ni Marcos sa isang interview at nasabi niya po mga kababayan ang tungkol sa kalagayan ng baha sa Las Piñas na ayon po sa ating presidente, di hamak daw po na maayos na ang kalagayan ngayon sa Las Piñas. Kumbaga, hindi na ganoon kalala ang mga nangyayaring pagbaha sa lugar ng Las Piñas. Yun po ang sinabi ng ating presidente. Pero batay po sa mga nasaksihan ng ating mga kababayan na residente ho mismo ng Las Piñas, mga kababayan, di hamak daw po na mas malala ngayon. Mas malala ang mga pagbaha ngayon sa Las Piñas kaysa administrasyong Duterte pa. Kumbaga, ayon sa mga residente, mas grabe di umano ang mga nangyaring pagbaha ngayon sa Las Piñas, mga kababayan. Ngayong administrasyong Marcos na nauna yabang ni Marcos, mga kababayan, hindi niya naisip na mayroong mga kababayan nating handang magsabi ng katotohanan tungkol sa napakalalang pagbaha na nangyayari sa Las Piñas, lalong-lalo na ngayon. Administrasyong Marcos na ang pondo sa flood control, mga kababayan, ay nilalamo ng mga kapwa niya buhaya. O ito ho ang video, panoorin po natin mga kababayan, mapapanood po natin dito ang mga interview po mismo ng mga taga Las Piñas at ang sinabi rin po ng ating presidente na ubod ng yabang, mga kababayan, na sinupalpal ng mga taga Las Piñas. O ito na, hindi po atin ang video, sana wag po tayo copyright ng Net25 at makikisungkit po tayo. Mga madam at sir, makikisuyo lang po ako, pahiram ng video. Okay, o ito na, panoorin po natin mga kababayan. Kinontra naman ng mga residente ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na maayos na lagay ng baha dyan sa lungsod ng Las Piñas dahil sa mga flood control project at mga ginagawang dredging operation. Mas mabuti pa nila ang kanilang sitwasyon noong nakarang administrasyon dahil sa ngayon ay mas lalo pang lumala ang kanilang problema sa kanilang lugar. Report mula kay May Vitales. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ganun kalala ang pagbaha sa Las Piñas City dahil sa mga flood control project at dredging operation ng pamahalaan. Iba mismo ang karanasan ng mga residenteng direktang nakakaranas ng perwisyo sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat. Hindi ganun kalala ang pagbaha, medyo nabawasan. Dati hanggang sa nagbilip na abot ngayon, wala pa, hindi na hanggang pagpula pa sa bukod ang baha. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga nakakaranas ng paulit-ulit na pagbaha, partikular sa epekto ng mga flood control project sa kanilang mga lugar. Parang lumala sa akin parang mas magandang panahon kasi ngayon maraming overflooding talaga. Sa dami ng nangyayari baha. Parang tinipid. Kasi sa amin lang nakikita ko ngayon ang ginawang mga flood control. Inano ng baha. Nag-wash out. Ibig sabihin, nakita mo yung puti lang ang ng simento. Parang tinipid. Ay po, hindi po. Totoo kasi mas maano yung baha ko ngayon Mas mataas yung baha ngayon kaysa yung nakaraang administrasyon. Siguro po, tinipid po. Kaya ganun na lang nangyayari sa ngayon. Kaya kung hindi po siguro tinipid, yung iba, nag-ghost budget. Kaya wala tayong magagawa, talagang babae tayo. Sa kabila ng pahayag ng Pangulo tungkol sa umanong pagbuti ng sitwasyon, iba ang karanasan ng mga mamamayang patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Di ba? Mas maayos daw ang kalagayan ng mga pagbaha dyan sa Las Piñas ayon mismo sa ating presidente, mga kababayan. Pero sinupalpal kaagad siya ng mga taga Las Piñas. Hindi naman po sinasabi na yung dalawang taong na interview ng Net25 na nagsasabing mainam pa po nung administrasyong Duterte. Hindi ganito kalala ang pagbaha. Hindi naman siguro DDS yun. Siguro napansin lang nila na talagang mas malala ang mga pagbaha sa lugar nila. Baka mamaya kasi sabihin na naman mga kababayan, nitong mga pink, ng mga loyalista, DDS yung dalawang na-interview naghanap sila ng DDS na bayaran para interviewin at siraan si Pangulong Marcos. Yan naman po lagi ang palusot nila, mga kababayan, para po hindi mo mapahiya yung kanilang Panginoon. Pero ano ho nangyayari ngayon? Hindi naman po sa Las Piñas ang mayroong mga pagbaha na mas malala kaysa sa administrasyong Duterte. Mas grabe ho ngayon. Kasi nilalamon po ang pera ng mga kawatang buhaya. Alam ng mga tao yan, sila nakatira lalong-lalo na sa Las Piñas, sila nakatira sa lugar na yan. Yung mga pagbaha na nangyari at naranasan nila noong panahong Duterte pa, na mayroong solusyon na ginagawa talaga sa mga flood control para hindi makaranas ng ganyan kalalim na pagbaha ang lugar ng Las Piñas, kumpara ngayon, nalaman ng tao, alam ng tao yan naikumpara nila yan Kaya nga nila nasabi na, mas grabe ngayon. Kasi tinipid, manipis daw yung semento, sabi nung dalawang na-interview mga kababayan, tinipid. Alam na po ng mga Pilipino, Mr. President, ang issue tungkol sa flood control anomaly. Hindi na ho ninyo maitatago yan, Mr. President. Kahit pa
magyabang ho kayo ng magyabang sa mga interview, Mr. President, sabihin ho ninyo na hindi binabahana ang ilang lugar na nooy, naku, simula pa noon, binabahana eh. O, at sabihin nyo pa na, ay hindi na masyadong malala ngayon. Las Piñas, maayos na. Alam mo, unang tao yan, Mr. President, kaya ayan, mga kababayan, lumabas din po ang katotohanan. Lalabas at lalabas po ang katotohanan, Mr. President. Huwag ho kayong magmayabang sa publiko, sa mga interview. Mabuti pa aminin na lang ho ninyo. Ay ginagawa na po namin ng aksyon yan. Mula ngayon, baka sa mga susunod na taon, hindi na ganyan kalala ang mga pagbaha na inyong mararanasan. Ganun na lang sana. Imbis na sabihin nyo pa na, ay hindi naman nag-aano ganun kalala ang pagbaha. O di nasupalpal kayo, Mr. President, ng mismong residente ng Las Piñas. Hindi nyo ba naiisip na pwede po silang magsalita at napakarami pong video na kumakalat ngayon sa social media, Mr. President. Sobra po ang mga nangyaring pagbaha sa Las Piñas. Katunayan, naroon nga kami nung nakaditini pa ang dating mga sundalo o dating mga Marines sa Las Piñas City Jail. Nagsisimula na po ang pagbaha ng mga araw na yun kasi kasagsagan po yun ng ulan, Mr. President. O nung mga sumunod na araw ba, mas lumala pa pala at ayun na nga, nakaranas na ng mas mataas na pagbaha ang mga taga Las Piñas. Noong administrasyong Duterte, binabaha, pero hindi ganun kalala, ayon sa mga residente ng Las Piñas, mas matindi daw po ngayon, mga kababayan. Kaya yung pagyayabang ng ating presidente, nasupalpal ka agad. Wala kasing nagawa, mga kababayan, ng presidente natin, ang kanyang administrasyon. Walang nagawa. Kaya puro pagyayabang, pagbubuhat bangko na lang, kahit yung ilang mga proyekto sa Davao City, inaangkin nila. Di ba? Na ang may gawa na sariling proyekto sa Davao City, itinaguyod ng local government na Davao City. Tapos nung matapos na, aangkinin nila. Katulad ng tulay na pinonduhan pala ng bansang China, pinuntahan niya. Parang sinasabi niyang sa administrasyon niya ginawa, sa administrasyon niya tinatapos. Sa madaling salita, parang sinasabi niyang proyekto niya rin. Pero kalaunan, anong ginawa? Bumisita ang taga-China sa tulay na pinonduhan mismo ng bansa nila. O di napahiya na naman siya. O di ba? Nagyabang siya sa Davao. Pinupumunta yung taga-China. E di napahiya na naman siya ron. Yung pabahay ni BP Inday Sara na sinimulan noong mayor pa lang si BP Inday Sara, inangkin niya rin ngayon. O sabihin natin meron siyang mga naging ambag ngayon. Diyan sa People's Bill sa Davao City, sabihin natin meron siyang ambag. Huwag naman yung aangkinin niya kanya na lahat. Dapat sinabi niya, ay galing ito sa pagka-alkalde pa ni BP Inday Sara, pinunduhan natin nang matapos na kaagad, tinulungan natin. Dapat ganun. Sinusulo niya ho eh. Sinusulo niya eh. May pagka-credit grabber din talaga itong mama. Tama nga sinasabi ni Lady Robredo na sinungaling. Unang-una, sinungaling. Mr. President, huwag niyo na pong uulitin yan. Napapahiya ho kayo eh. Tapos, anong ginagawa ngayon ng inyong PCO? May mga vlogger na di umano'y kakasuhan dahil gumagawa ng fake news. Yung ginagawa ho ngayon, Mr. President ninyo, na inaangkin ninyong mas mabuti ang mga pagbaha dyan sa Las Piñas, hindi ganun kalala. Mga tao na mismo may sabi na hindi totoo ang sinasabi mo. Di ikaw, fake news ka rin, Mr. President. Dapat pala hindi lang mga vlogger, na mga DDS vlogger ang dapat kasuhan sa di umano'y fake news, sabi ng inyong tagapagsalita. Maging mismo nga yung inyong tagapagsalita, nagpe-fake news din eh. Ito pa mga kababayan, tungkol pa rin po sa mga pagbaha. Itong sa Paranaque ho, yung tinaguriang dagat ng basura, mga kababayan, umabot na po hanggang sa international media, mga kababayan. Pinagpiestahan na po ng international media yung nag-viral noong isang araw pa lamang hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin itong tungkol nga sa dagat ng basura. Nakakahiya na ho ito, mga kababayan. Abot na po tayo sa ibang bansa. Nakakadiri. Punong-puno ang Pilipinas. Tapos ang lakas ng loob ng presidente natin mangligaw sa iba't ibang bansa para makakuha ng foreign investor. Pero ang sarili niyang bansa, ultimo paglilinis lang, hindi pa magawa. Umabot na sa international media ang balita tungkol sa mga basura sa ating bansa. Mga kababayan, nakakahiya na ho talaga ang Pilipinas ngayon. Ito ang balita. Dagat ng basura sa Paranaque, mga kababayan, umabot sa international media. Nako, umabot na sa international media ang maladagat na tambak ng basura sa Redemptorist Water Channel sa Paranaque City matapos kumalat ang mga larawan ng mga manggagawang lumulusong sa makapal na basura upang linisin ang daluyan ng tubig. Ang dahilan po nito, mga kababayan, kaya ganyan po kalala ang mga pagbaha, ganyan karami ang mga basurang naiipon, pabaya. Pinapabayaan ho nila ang mga flood control na punong-puno ho ng basura. Maliban sa pagpapabaya nila sa flood control mismo, para mapaayos ang daloy ng tubig sa tuwing mayroong mga pagbaha at pag-ulan, pinapabayaan ho nila, nilalamon lamang po ang pondo, basura, hindi rin po nila tinutugunan.
Kaya wag ho kayo magtataka. Isang araw, kaya nga Dolomite Beach na pinaganda ng dating Pangulong Duterte, tinanggal ang tonel-toneladang basura dyan. Baka mangyari po ulit at mapuno ulit ng basura yan, mga kababayan. Dahil po sa pagpapabaya po ng Administrasyong Marcos sa mga basura. Totoo yan, napakaraming basura ho ngayon. Yahamak. Kaysa sa Administrasyong Duterte kasi ang Administrasyong Duterte talagang nililinis eh. Sanay si Pangulong Duterte sa malinis na ilog dito sa Davao City. O ito pa, kabilang sa mga naglabas ng ulat at larawan ang Reuters, mga kababayan, Associated Press at ABC News. Tatlo ito. O iniulat ng Reuters ang ilang toneladang basurang inaanod patungo sa mga ilog at baybayin ng Metro Manila. Kasunod ng malakas na pag-ulan, habang tinawag naman itong Sea of Garbage sa ulat na ibinahagi ng ABC News mula sa AP, mga kababayan. Mantakin nyo yan, ha? Sea of Garbage na. Grabe. Naiulat din sa ibang international outlets ang sitwasyon kabilang ang Gulf News, mga kababayan, at itinampok ang malawak na tambak ng basura at nagpaliwanag sa nagpapatuloy na cleaning operation, mga kababayan. Cleaning operation. Ipinaliwanag po ito. Ano ho? Ngayon, dito ho, sa mga balitang ito, mga kababayan, na pinick up po ng international media sa kasalukuyan. Itong araw na ito, mga kababayan, hindi pa po ito ibinabalita ng mga mainstream media natin dito sa Pilipinas. Ang balita ngayon, Facebook page yan eh. Hindi naman po yan news outlet eh. Pero nabalitaan nila na pinick up na ng mga international media, kaya inilagay po nila sa kanilang pahina sa Facebook. Hindi pa po ito pinipick up ng mga mainstream media sa ating bansa, na pinick up na pala ng international media ang mga nangyaring pagbaha sa ating bansa. Tikong bibig po ang mga media sa ating bansa. Tanging mga vlogger lamang po, mga kababayan, ang pumipick up na ganito ang mga balita. Ayaw ho itong ibalita, mga kababayan, ng mga mainstream media sa atin. Ewan ko lang ha, yung iba. Hindi ko naman po nila lahat at wala akong pinapangalanan ng mga mainstream media sa ating bansa na hindi ito pinipick up. Ha, liwanagin natin. Wala akong pinapangalanan. Pero, sige nga, kayo na po humusga, mga kababayan, kung itong balitang di umano'y pinick up na ng international media ang mga pagbaha sa ating bansa, pinick up na ba ng ibang mainstream media dito sa ating bansa na, uy, mula ito sa isang, halimbawa lang sa isang mainstream media sa Pilipinas, pinick up na ng international media ang mga nangyaring pagbaha na tinawag nilang Sea of Water. Walang ganon, di po ba, mga kababayan? Walang ganon. Hindi ho nila pipick upin yan, mababatukan ho sila, mga kababayan. Mawawalan po sila ng trabaho. Baka hindi na ho sila papasukin sa mga press briefing ni Auntie Claring. Ayan. Baka hindi na po sila makapag-ambush interview sa Mr. President ho natin, mga kababayan. Kaya hindi po nila ito pinipick up. Tanging mga vlogger lamang po ang nagsisiwalat ng katotohanan, mga kababayan. Tungkol sa mga nangyaring pagbaha sa ating bansa na pinick up na po ng international media. Nakakahiya na ho talaga. O ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa pataas naman po na utang ng Pilipinas, mga kababayan. Grabe na po, kataas na po. Baka umabot pa di umano ito, mga kababayan, sa 21 trillion sa darating po na 2027, taong 2027. Hindi ho ako nagkamali ng computation lang naman. Simple computation lang naman yung ginawa natin eh. Sabi ko, noong 2024 pa yata yun, nasabi ko na hindi malayo mangyari na sa pagtatapos ng termino ni Mr. President Marcos, mga kababayan, baka umabot po ito sa hanggang 28 trillion yung utang natin. O papagin lang natin mga 25 trillion ang magiging utang natin. Sa ngayon kasi, mga kababayan, ano lang naman ito, parang tawag dito, nakikita lang nila ba? No, na maaaring umabot po sa 21 trillion. O ito sa balita, Philippine debt seen to breach 21 trillion in 2027, mga kababayan. Grabe, 2027, 21 trillion. Meron pang isang taon. Ako, pagpalagay na lang natin mga 22 or 23 ito. Huwag na natin pabuting 25 trillion. Ako sigurado ko, aabot to ng 22 hanggang 23 trillion. Bago matapos ang administrasyon ni Marcos, mga kababayan. O sa mismong pagtatapos, baka nasa 23 to 24 na po ito. Ganyan na po kalagi ang utang ng Pilipinas. Saan napunta yung mga inutang ho nila, mga kababayan? Ang flood control, kita nyo naman. Gumagana ng maayos. Gumagana ng maayos yung mga baha. At yung mga basura. Ang pagbaha hindi ho nasusolusyonan ng Administrasyong Marcos. Yung mga flood control project na nariyan na matagal na yan, napupuno ho ng basura. Pero ang utang,
lumulobo rin po. Kung paano lumobo ang pagbaha o ang mga pagbaha sa ating bansa, mga kababayan, ganun din ang paglobo ng utang ng Pilipinas. Yan ang isa sa mga achievement ni Marcos. Yan ang isa sa maipagbamalaki sa administrasyong Marcos pag siya ay nagtapos na sa kanyang termino. Masasabi niya, ako napalaki ko utang ng Pilipinas. Pinalaki ko lang ng pinalaki. Yung pera, ewan ko kung nasa napunta. Di ba, mga kababayan? Yan ba ang presidente na hinahangaan at kinababaliwan ng mga loyalista? Sa bagay, kinababaliwan ng mga loyalista, parang mga baliw na rin sila. Parang mga baliw na rin sila. Nababaliw sila sa Pangulo nila kahit lubog na hanggang liig sila. BBM pa rin na. Pambira talaga mo ito, no? Nakalubog na sa baha. Bahala na, basta BBM pa rin na. O di ba nga, may pagkasaltik yung utak ng mga... o di ba, mga kabayan? O yan po, mga balita. Grabe. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.